Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Shiba Inu. Kung saan ang sabi po rito ay, will Shiba Inu be around in 2050? Here's Gemini's take. Kaya yan, ang sabi rito ay si Shiba Inu kaya ay mananatili pa rin na meron hanggang sa taong 2015 at hindi siya maglalaho. Kaya yan po yung tanong rito. Tatagal nga ba talaga siya at hindi siya mawawala? Kaya ayan, atin pong aalamin kung ano yung masasabi rito ng Gemini. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi rito ay Shiba Inu remains an important digital currency today, but opinions on its longevity vary. Per insights drawn from recent consultations with Google's Gemini. Kaya ayan, sa ngayon ay syempre si Shiba Inu ay nananatili po siya sa bilang isa sa mga mahalagang digital currency or crypto. Yan sa ngayon. Ngunit may mga iba't ibang mga opinyon at saka mga espekulasyon na kung saan ay ang mga ito ay nagdududa. Yan, meron silang pagdududa dito kay Shiba Inu na mukhang na posibleng hindi raw po ito tatagal. Kaya ayan ay ang ginawa po nila rito ay ayan, nag-consult po na lamang po sila kay Gemini. Ayan. Despite its promise, some investors are skeptical about Shiba Inu's future and the reasons are clear. Unlike traditional cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum, Shiba Inu started as a joke, with utilities now being introduced into it along the way. Kaya yan daw po. Marami raw pong skeptical or yan nga, nagdududa dito sa hinaharap or future ni Shiba Inu. At yan, malinaw daw po yung mga dahilan. Kaya ayan, kung ikukumpara po kasi natin si Shiba Inu sa mga traditional cryptocurrencies na katulad ni Bitcoin at saka si Ethereum, itong si Shiba Inu ay nagsimula po siya bilang isang meme coin. At kung sinabi po nating meme coin ay isa lamang po itong joke or ginawa lamang po siya bilang katuwaan. Ngunit itong si Shiba Inu ay nag-umpisa nga siya bilang isang meme coin or joke na coin. Ay ngayon ay yung mga developers po ng Shiba Inu ay gumawa na po sila ng kanyang mga utilities. Kaya ayan. Despite the strides made along the journey, many are still unsure if its growth is sustainable. Pushing this curiosity on Gemini, formerly Google Bard. Here's what the Crypto Basic uncovered. Kaya ayan. Itong si Gemini po pala ay formerly dati pong si Google Bard. Ayan, bago na pala yung kanyang pangalan, Gemini na. Ngayon ay sabi po rito ay kahit na si Shiba Inu ay dumaan sa maraming mga developments kung saan ay nga, nagkaroon nga siya ng mga utilities, ay marami pa rin ang hindi raw po nakakasiguro sa kanyang kung yung kanyang paglago ay talagang tatagal. Ayan. Marami pong mga nagdududa. Ngayon, ang ginawa po ng The Crypto Basic ay syempre kanila po itong tinanong, yan, ang dating Google Bard na ngayon na po ay si Gemini. Shiba Inu in 2050, yeah or nay? Ayan. Aabot nga ba talaga itong si Shiba Inu sa taong 2050? Ayan, yes or no?
When the question will Shiba Inu be in existence in 2050 was presented to Gemini, the AI chatbot gave two unique scenarios that showed the token will be in existence and also argued on thesis that suggests it would have faded out by then. Kaya ayan, meron pong dalawang sagot dito. Itong si Gemini. Ayan, ang AI chatbot ng Google. Posible daw na mananatili siyang ayan, posible pong mananatili ang kanyang existence pagsapit ng taong 2050 at posibleng maglaho na rin daw po siya. Ayan. Gemini believes she will last multiple decades if the cryptocurrency's adoption continues to unfold and the development of its ecosystem is sustained. Gemini specifically emphasized development strides on Shibarium as a basis for growth. Kaya yan po yung unang sagot ni Gemini dito. Naniniwala pong si Gemini ay naniniwala po na magtatagal si Shiba Inu ng ilang dekada. Yan. Ngunit sa kondisyon na magpapatuloy lamang yung kanyang adoption. Ayan. At saka yung kanyang mga development sa kanyang ecosystem ay patuloy po yung kanyang paglago. At yung isang pinakabasihan po rito ni Gemini ay yung development ng Shibarium. Ayan. The chatbot also noted that compliments from the Shiba Inu metaverse and continuous community support can serve as a basis for growth in the long term. Yan, ito pa yung dagdag ni Gemini. Yan, makakatulong para tumagal itong si Shiba Inu. At ito po ay yung Shiba Inu metaverse. At syempre, ang walang sawa at patuloy na pagsuporta ng community ng SHIB. Kaya yan po yung mga makahalaga na dapat na kailangan na magpatuloy para manatili sa existence itong si Shiba Inu. The chatbot's arguments for why Shiba Inu will no longer be a trend in 2050 hinges on its high volatility that might make investors abandon it untimely. The growing competition may also serve as a major bane that might make Shiba Inu lose its relevance if it fails to keep up. Kaya yan naman po yung mga dahilan. Ayon po kay Gemini, kung mga posibleng dahilan para si Shiba Inu ay maglaho yan bago or mawala ito sa existence yan sa pagsapit ng taong 2050. Ayan, yung unang-una ay yung kanyang high volatility. Ito po yung mga mabilis na paggalaw ng market price ni Shiba Inu. Pwede po siyang umangat or umakyat sa napakataas na presyo ng napakabilis at pwede na rin po siyang bumagsak ng napakabilis. Kaya yan, syempre ayaw po ng mga investors yung ganito, may napakataas na volatility or mayroong high volatility. Kasi kung pagpatuloy po silang nakakaranas ng ganito ay syempre nakakadismaya po ito. Kaya ang magiging resulta ay lilipat na lamang yung ibang mga investors at maghahanap po sila ng ibang crypto asset na mas maganda yung kanyang volatility. Kaya ayan, yan po yung unang dahilan dito ni Gemini kung bakit na isang magiging dahilan kung bakit hindi magtatagal si Shiba Inu. Yan, yung sunod pa niya rito na dahilan ay yung competition. Yan, mga kakompetensya. Kaya pag may lumabas po na kakompetensya itong si Shiba Inu, talagang mas matindi talaga yung kanyang kakompetensya na ito at hindi na talaga makahabol sa development itong si Shiba Inu, ay ayan, tuluyan na po siyang maglalaho kasi talagang mapag-iiwanan na po talaga siya. Yan po yung mga aktual na inilabas na output ni Gemini. Lastly, the growing regulatory concerns might also fuel a drop in the viability of the Shiba Inu project in the long term. Kaya yan, meron pa palang panghuli dito na dahilan ni Gemini.
Yan, yung regulatory concerns, yung paghahabol ng mga financial regulators. Malay natin ay baka pinagka-interesan si Shiba Inu at yan na nga. At mukhang kung yung naging nangyari rito ay yung naging resulta ay naging matindi yung impact kay Shiba Inu, ay ayan na rin ang isang posibleng dahilan na magdudulot ng pagbagsak ni Shiba Inu at ito ay maglaho. Community expectations tell different story. Despite the dividend opinion from Gemini, the market thinks differently as some members of the Shiba army are potentially hoodling their tokens until the certain targets are met. The 1 cent price mark is one of these ambitious targets. Ayan. Sabi rito ay iba po yung mga opinion dito or insight na inilabas ni Gemini sa kung ano naman yung opinion ng market, sapagkat ang mayroon po ilang mga community members ng SHIB or ang SHIB Army ang talagang naghuhudol, naglo-long term hold ng Shiba Inu, ng Shiba Inu tokens po nila, at yung hinuhold po nila ito hanggang sa kanilang makamit yung kanilang price targets. Yan. At isa po rito ay ang ambitious price targets na 1 cent. For reference, the token is currently changing hands at 50 digits 9365, up by 1.22% in the past 24 hours. The trading volume is down by 14% to $120.3 million, while the market capitalization per data from CoinMarketCap comes in at $5.5 billion. Ayan, sa kasalukuyan ay naglalaro po ang presyo ni Shiba Inu sa 50 digits 9365. Yan pong muli ang mga insights dito ni Gemini kay Shiba Inu. Yan, kung magtatagal ba ito, ayan, hanggang sa taong 2050. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.